Si Jason Tatum ngayon yung isa sa mga unappreciated star, lalo na nasa finals na ulit siya. Hindi ganun kaingay ang pangalan niya. Mostly mga Dallas player, kaya yun ang kalimitang ginagatasan ko. Sila din yung nasa balita ngayon or mostly trending sa balita ngayon, lalo na si Luka at si Kyrie. Meron din naman sa Celtics, kaso nga lang either si Porzingis kung kailan maglalaro or kaya si Jaylen Brown. May season average si Jason Tatum na almost 27 points, 8 rebounds at almost 5 assists per game, 47% sa field at 37% sa 3-point area. Si Jason Tatum yung top scorer ng Celtics pagdating sa isolation play, 6 points per game. Yung efficiency ni Tatum tumataas pa yung kada taon. Kapag nasa 2-point area siya, 51% sa kanyang buong career at meron siyang 53% efficiency rating sa buong field. Ang signature move ni Jason Tatum, sidestep. Base sa mga review, yun ang unguardable move ni Jason Tatum na minsan nakikita na rin nako-contest na ng defender. Ngayon, meron si Tatum na 37% na papasok yung tira niya mula sa sidestep, mapa 3 points o 2-point area. Hindi talaga to yung pinaka go-to move ni Jason Tatum kapag nasa game. Below 40% si Tatum doon kapag nag-sidestep. Kahit si Luka ang signature move niya, step back, pero 38% ang papasok sa tira niya. Mostly pa yun ang gagaling sa 3-point area. Sa 2024 season, bukod sa 3-point area, may isang part sa loob ng court na mababa ang percentage ni Tatum, nasa around 39%. Ito ay kapag nasa 10 to 16 feet siya mula sa ring or yan nasa mid-range at perimeter. Kapag lumapit si Tatum ng 3 to 10 feet, nasa 43% na siya nun. 123 out of 283 ang field goal si Tatum. Ito yung ikalawa na may mataas na percentage si Tatum sa field at ito yung ikatlo na may mataas na points na pinanggagalingan. Maraming move si Tatum na simple lang pero effective. Isa nga dun yung sidestep, pero yung nag-improve talaga kay Tatum yung spin move. Alam niya na kung saan gagamitin yun. Kumpara dati yung kino-comment ko sa kanya na hindi niya maiwan yung kalaban, nahahabol pa rin siya at nagiging contested yung tira. Na-improve ni Tatum yung spin move. Dahil bago pa lang sa NBA dati si Jason Tatum, nag-i-spin move siya kahit hindi niya kailangan or kahit nasa harap niya pa rin yung kalaban, iikot lang siya basta. Ito yung go-to move talaga ni Jason Tatum kung saan nanggagaling yung mostly or second ng points niya sa post-up para makalapit siya sa may ring. Tapos susundan niya ng either sidestep, spin move, or kaya fadeaway shot. Yung 10 to 16 feet, mababa ang percentage ni Tatum doon. Kaya lalapit siya sa 3 to 10 feet na mataas naman ang percentage at yun ang kanyang comfort zone. Si Jason Tatum kasama sa top 100 player na mataas ang frequency sa post-up at top 20 siya sa may pinakamaraming touches or siya yung may hawak ng bola. So ito yon sa regular season. Sa playoffs, pang number 9 siya sa may pinakamaraming play na nanggagaling sa post. Ang gagawin ni Tatum, popostehan niya yung nagbabantay sa kanya tapos lalapit siya sa kanyang comfort zone. Bigla siyang gagawa ng spin move or kaya fadeaway shot. Si Tatum din ang ikalawang player sa Celtics na may mataas ang scoring galing sa post beside dito kay Porzingis. Yung mga go-to moves ni Jason Tatum na enhance yun nung kasama niya si Kyrie sa Boston Celtics. Kasama na din si Al Horford dahil nung rookie pa si Tatum, sinabi niyang pinahihirapan sa post ni Horford yung ibang players ng Celtics kapag nasa practice. Si Kyrie naman at si Tatum nag-i-engage minsan after ng practice sa one-on-one. Kapag tiningnan mo yung move ni Kyrie, papasok siya sa loob, spin move tapos fade away. Yung kay Tatum, post up na spin move tapos fade away shot. Hindi naman identical kay Kyrie, pero yung dalawang moves mula kay Horford at kay Kyrie pinagsama ni Tatum.